Umaga po sa inyo, Doc. Welcome po sa Double Weng sa Double D. Good morning po, Doc. Salamat po sa oras. Magandang umaga, Double Weng. Yes, ma'am. Thank you. Thank you po. Isang malaking pasasalamat sa pagbibigay po ng oras sa amin at magbibigay tayo ng tamang impormasyon sa ating mga kapuso kung paano aalagaan ng mga lalo na po sa kanilang mga chikiting, yung mga maliliit at hanggang anong edad po ba ang tinatamaan nito? Alam mo, ang pertussis can hit, okay, all ages. Oh. Pero Miss, grabe to sa mga bata, okay, na yung Miss bata talaga, no? Yung mga less than 5 years old, no? Or less than 1 year old kasi may bakuna dito no? So pag ito ay ang pinakamaagang mabigyan ng bakuna against pertussis is at 6 weeks of age. Oo. Okay, gano'n, no? Gano'n ka-young, no? Kaya pag hindi ka pa eligible for that vaccine at tinamaan ka nito, ito talaga yung mga pwedeng magkaroon ng mga komplikasyon, no? Itong pertussis. Tapos kanina, no, sorry naka-eavesdrop ako bago niyo ako in-on air. Opo. No, narinig ko sa inyo na walang kaso last year. Opo. Let me just correct that. Yes, ma'am. Meron pala. ng mga kaso na last year, yes. Ilan no? ho yun? Ilan, doktora? Alam mo, wala kasi akong nung national statistics, no? Pero I'd like to tell you na meron na to last year kasi wala akong national statistics. Ayoko magbigay ng numero, no? Opo. I don't want to be exact. But gusto ko sabihin sa inyo, Meron. madami na siya enough na nagkaroon ng Department of Health na memorandum. Okay, about diphtheria and pertussis. So, di ba, sabi niyo sa akin, we have to give accurate news. So, Opo. there have been Buti. cases since last year, no? Opo. Sa aming institusyon, okay, we have had 23 suspects, no? Pero 12 don't confirm, 3 patay. Oh Okay, my God. Ngayon yan? Okay, Ngayong so, taon yan, doktora? Ngayon? ito in the past couple of months, no? Yung binibigay kong statistics sa Opo. inyo. And Kaya dapat itong ano din, no, isa pang siguro hindi na alam ng tao din is when you're in pregnancy, pwede ka din bigyan ng pertussis para maprotekta mo yung very young na bata. pwedeng Yung habang nasa sisilang mo. sinapupunan pa lang. Yes, well, there's a number of weeks, no, last trimester na pwede kang bigyan nito para yung antibodies na ma-create, okay, Opo. from pregnancy will give antibodies to the newly born baby kasi di ba sinabi ko 6 weeks Yes ka po. pa lang eligible for that, no? So yan ang hindi masyadong I think kailangan natin sabihin sa publiko. Opo. Doc, So sa- anybody can get pertussis, no? Oo. Ito Kahit yung po info matatanda? handicap. Oh yes. Oh yes. So, dapat there is no such thing as lifelong immunity. Oo. No? So, walang lifelong immunity dyan, whether you get the vaccine or you get the infection. That's why Pero- it's important you get vaccinated. Pero Doc, ano ang difference ng tama sa bata at saka sa mga nakatatanda o mga adults? Alam mo, depende yan sa immune system. Dati ang bilis-bilis nating sabihin, Pero ngayon, sa dami ng, there are a lot of things that we are not very accurate about anymore because iba-iba ang immune system. But in general, ang mga bata are the very young, hindi pa masyadong mature ang immune system. Pag matanda ka naman, no, ayoko naman sabihin, ang parang naman yan, pag matanda. Pag ikaw ay Nakatatanda. nakakatanda na, Oo. or let's say you're talagang meron kang, di ba? Pag matanda ka kasi para kang kotseng luma na, meron ka ng, Oo, di ba? may comorbidity. Di ba? You may have comorbid, di ba? You may Opo. be young but you can have kidney disease, you can Yes. have diabetes, right? So all these things make you vulnerable to a lot of things. One of them, pertussis is an infection that you can get through the respiratory route. Opo. So, Doc, dapat So, ho ba lahat tayo magpabakuna nitong... That's a very good question. That's a very good question. First of all, for the children, it's imperative na dapat, It's a must. beginning at 6 Oo. weeks of age. Bakit ko sinasabi yan? No? Alam naman natin na ang ating bansa noong October 2021 was named as one of the top 5 globally na may zero dose children. Ibig sabihin, never nakakuha ng mga bakuna. Opo. Ito ay
ito ay na-aggravate ng pandemya. But before that, kasi we were also not, na wala tayong ginawa, no? Because, this is a national problem. I'm sure narinig niyo yung mga supplemental immunization activity ng DOH, yung campaign, yung mga catch-up, no? Kami sa Philippine Pediatric Society, sa Pediatric Infections, sa Philippine Foundation for Vaccination, tuloy-tuloy naming nag-advocate, no, for continued catch-up. And even in the private sector, no, yung aming mga pasyente, binibigyan din namin ng catch-up, no. So Dok, ngayon ang tanong po, may sapat pa ba tayong bakuna laban sa pertussis? We have that we have it, no. I cannot say I know, okay? I know that in the local health centers, okay, that we do have vaccines. Right? Yung sapat na yan would be dependent. I don't have the statistics again, no? Okay, because that's nationwide. Opo. So I'm hoping that there is, no? Because that's part of the national immunization program. So I'm hoping there is, diba? So I'm hoping there is. Kasi yan ang yan ang Kailangan. mandato Oo. Mandato yan. Ang gusto ko lang sabihin kung ngayon na alam natin to, no, na alam mo, pag nagkakaroon ka ng news na ganito, the only thing that you can do is, attend to the problem if you don't have the supply. Yun. Right? I'm saying that in general, no, because Oo. I don't have any idea. Oo. Kasi it would be unfair if that LGU has enough, another LGU is wanting, 'di ba? Wala akong ano niyan. Pero Wala akong informasyon sa ganyan. But ang alam ko, the local health centers and the Meron. LGU should have it. Dapat. Oo. Dok, kung halimbawa po, yung mga adults o mga nakatatanda, dapat din bang magpabakuna katulad ng tanong ng aking partner kanina? And Lahat ata. Oo. same ba yung Okay. bakuna para sa bata at sa mga nakatatanda? No, that's different. Different. You're correct. It's called Tdap, no? Tetanus, diphtheria, cellular pertussis. If you are yung sinabi kong at risk, yan yung mga merong mga diabetes, yung merong kidney problems, yung mga may COPD. Sa akin, it will be best if you should, no? Kasi nga, it's a 100-day cough. Alright? Ibig sabihin ng 100-day cough, magkaroon ka na ngayon, pwede mag-last yung cough mo for more than 100 days. Wow. Pero Ang tindi nun, Dok, ha? Yan ang tinatawag whooping cough. Oo, kaya whooping. minsan, di ba, parang, yung parang, yung characteristic yung ubo ng ubo, tapos yung sobrang ubo mo, sometimes, you Hindi ka wet na your makahinga. pants already. I'm not kidding, diba? Opo. Or sakit na ng dibdib mo sa kakaupo. So yan ay, that type of cough. yan na yung tuspirina. Tuspirina na yan. I-treat nyo na yun. Yes, tama. Oo. Tuspirina yan. Sa mga bata yan, that can kill, like I told you, no? That can kill because it has a lot of complications. Opo. Meron pa po bang ibang sintomas yung tuspirina? Maliban doon sa yung Alam mo, matinding usually it pag-ubo? starts off with sipon. Sipon, So, sumasabay. nag-umpisa yan with sipon, then ubo, tapos may interrupted feeding na, dahil ubo ng ubo, tapos Opo. may maririnig ka gano'n, nagsuso ka na. Oo. Pwede din magkaroon ng encephalitis, pamamaga ng brain. My God. That's Oo. why. Kaya people should not take vaccines very lightly. Opo. Kasi nakaka-save ng buhay yan. May diphtheria cases din tayo. Meron tayong measles cases. Kayo, you're so very much familiar with that. Opo. Oo. Ito Dok, po ba ay prone halimbawa sa season ng tag-init o tag-ulan? May ganun bang panahon ito? No, it's all year round. okay. All year round. It's all year round. That's why we need to protect each other. No, hindi lang on pertussis, on all these vaccine preventable diseases dahil we have vaccines on hand. Siguro lang nga, no, alam mo, pag nagkakaroon tayo ng ganitong sitwasyon, isipin mo na lang na, at least meron tayong free vaccines sa Department of Health, sa EPI, sa National Immunization for 1 year and below. Now, kailangan kasi ng booster doses yan. So from 1 up, no, kailangan i-boost yan. Dahil sinabi ko, walang lifelong immunity, di ba? Against pertussis. So, there is a number of doses that you have to complete. So, kailangan pupunta ka dun sa iyong pediatrician para kumpletuhin yan. So Tama. ma-ensure na Doc, protektado. tama ba 5 dose ba sa mga bata?
Yes. Wow. Oo, Limang primary. dose para- Usually, ganyan. Sa first 1 year of life, okay si Wenga, nagbasa kung ilang Yes, doses. oo. So Kasi- first year So, of life, 5. baka you have a Oo. child or you have an apo, di ba? So, 3 doses the first year and then a booster, no? 6 months after or a year after. Tapos, 4 years of age, okay? Oo. Bibigyan ka uli nung pertussis. And then, once you're mga 10, 11 years old, yung mga adolescent, Tdap na yon, no? Tdap. Paano po ang Oo. hawaan nito? Droplets? Oh, droplet. When you say droplet, it's like close contact, no? Opo. It's close contact. Pag airborne kasi, no, it's not, but it's respiratory. We're very right. Pag droplet, no, larger drops. Oo. Kaya Kaya mahalaga, kailangan po na yung lahat may sakit kayo. na bata o sino man na may Oo. pertussis, kailangan ini-isolate natin para hindi makahawa ng iba. Alam mo yung isolate kasi people might think it's something like COVID, Yes, no? opo. Okay, siguro if you look at the guidelines, no. So basically, if you're old enough, cover your cough, no. Wash your Yes. hands. Basically, yeah, of course. It would be nice if you can put them in another room. Pero let me tell you, yung mga kaso na nakuha namin ang mga naging source Matanda. mga magulang. Magulang, kaya, oo. Magalong. Nadadala Magulang. nila sa Tapos bahay. pinakwento ko sa yung, ubo ng ubo. Kaya pag may ubo, no, yung usual natin, even before COVID, no, we were, di ba COVID, we were wearing masks. Yes, already. yes. So, it'd be nice, right? Oo. But yung washing of hands na yan forever, tsaka yung cover your cough, di ba? Right. Kahit before COVID, ginagawa na natin na Opo. yan So, we Okay. can do that kung wala kang Oo. mask on hand. Pero Opo. of course, it would be very ideal na you separate that person, no? Not necessarily isolate kasi droplet niya. So Opo. within 3 feet. Doktora, Easy yun. maraming salamat ha. At least ngayon lahat, Oo, kung pwede, may- kung may chance, magbabakuna. O tsaka mag-face mask hanggat ano, pwede. Oo, double weng. Ito lang sasabihin ko. No? Ang hirap kasi pag bakuna, di ba, it could be age appropriate, tapos ang doktor mo magde-decide, di ba? So ako, ang pinakamaganda is, wag kumuha ng informasyon sa hindi reliable information. Go to Right. your health professional and Yes. ask, Doc, kailangan ko ba? Doc, Yun. kompleto na ba ang mga anak ko? Yes. Sa bakuna? Alright. Opo. Yes. Sige. Naku, Doc, thank you sa thank you, oras thank you. Hindi po ito ang una at huli. Oo, thank you so much. Sige, maraming Thank you. salamat. Have a good Salamat po. weekend. Kayo din, Bye-bye. ma'am. Thank you. Si Doktora Fatima Jimenez, siya ho ang Pediatric Infectious Disease Specialist at Chair, Immunization Committee ng Philippine Pediatric Society. Ganda mga kapuso. magpaliwanag.